Sa video na ito, tutulungan ko kayong maintindihan ng totoo ang mga benepisyong talagang meron kayo at paano ninyo ito makukuha ng walang abala. Kaya makinig po kayo hanggang dulo dahil ang impormasyong ito ay makakatulong talaga sa inyo at sa inyong pamilya. Ang katotohanan ay ganito, mga lolo at lola. Mayroon ngang House Bill 10, 423 na pumasa sa House of Representatives noong Mayo 2024 at ito ang tinatawag na Universal Social Pension Bill. Pero ang problema hanggang ngayon ay nakapending pa rin ito sa Senado. Hindi pa ito batas. Hindi pa ito ipinatutupad. Ang ibig sabihin, walang distribusyon na maganap, walang pera na makukuha at lalong wala sa 12,000 piso na halaga. Ang mga video na yan na nagsasabi na may 12,000 piso ay gumagamit ng pictures ni President Marcos, mga larawan ng pera, at edited na audio para maniwala kayo. Ginagamit nila ang inyong pag-asa para kumita ng pera sa views at ads. Ngayon, ang totoo sa House Bill 14,223 ay simple lang. Kung sakaling may pasa ito bilang batas, ang pensyon ay magsisimula sa 500 piso kada buwan para sa seniors na 60 hanggang 69 na taong gulang na hindi indigent at eventually, pagkalipas ng 5 hanggang 10 taon, tataas ito sa 1,000 piso per month para sa lahat ng seniors, hindi 12,000 piso. Hindi 11,000 piso na rin nakita ninyo sa ibang videos. Ang totoong halaga ay 500 hanggang 1,000 piso kada buwan lang at yan pa ay kung maipapasa pa ito ng Senado at kung may pondo ang gobyerno. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga fake news na yan. Pero dahil wala pa tayong universal pension, ito ang mga programang available na talaga para sa inyo ngayon. Una, ang Social Pension for Indigent Senior Citizens o ang SOCPEN program ng DSWD. Ito ay 1,000 piso per month na stipend at para lang ito sa mga indigent seniors na walang ibang pension o regular na income. Para maging qualified kayo, kailangan ninyong maging 60 taong gulang o mas matanda Filipino citizen at nakatira sa Pilipinas. Dapat walang kayo pension mula sa SSS, GSIS, PVAO o kahit anong insurance company. Dapat walang regular source of income at dapat frail, sickly o may disability. Maraming seniors ang hindi alam na qualified sila dito, kaya kung wala kayong ibang income at mahina na ang inyong katawan, dapat mag-apply kayo. Ang application ay libre at ginagawa ito sa inyong local OSCA office o sa DSWD office ng inyong city or municipality. Ang kailangan lang ninyong dalhin ay Senior Citizen ID o kahit anong valid ID na nagpapakita ng inyong edad, barangay certification na kayo ay indigent at residente ng lugar, at affidavit na wala kayong ibang pensyon. Pagkatapos ng application, may home visit ang social worker para i-validate ang inyong living conditions at kapag approved kayo, makakakuha kayo ng 1,000 piso buwanan. Ang payout schedule ay depende sa inyong area, pero karamihan ngayon ay monthly, bi-monthly o quarterly na. Dati semestral pa ito, pero simula July 2024, hindi na pwedeng semestral para mas madalas kayong makakuha ng pera. Isa pang importante, kung kayo naman ay may SSS o GSIS pension, magkaiba yan sa SOCPEN. Ang SSS pension ay para sa mga nag-contribute sa Social Security System habang nagtatrabaho kayo noon. Ang minimum na monthly pension ngayon sa SSS ay mga 2,000 hanggang 3,000 piso, depende sa inyong contributions at years of service. Ang GSIS naman ay para sa mga government employees na retired na at ang pensyon doon ay mas mataas, usually 5,000 to 15,000 pesos or more. Depende rin sa salary at years of service ninyo. Ang problema, maraming seniors ang hindi nag-contribute enough sa SSS o hindi naman naging government employee.
kaya hindi sila qualified sa mga pension na yan. Pero kung kayo ay may SSS o GSIS pension na, hindi na kayo pwedeng maka-apply sa SOCPEN ng DSWD kasi nga may pension na kayo. Pero may iba pang benefits pa rin kayo. Halimbawa, ang Senior Citizen ID ay nagbibigay sa inyo ng 20% discount sa medicines, groceries, restaurants, at maraming iba pang establishments. May VAT exemption pa kayo at may priority lane sa lahat ng transactions. Ang discount na yan ay malaki, lalo na sa mga maintenance medicines na kailangan ninyong bilhin monthly. Kaya kung wala pa kayong Senior Citizen ID, kumuha na kayo sa OSCA office ninyo. Libre lang yan at kailangan lang ninyo ng birth certificate o valid ID na nagpapakita ng edad, barangay certification at 2 pieces ng ID picture. Ngayon, marami ring hindi alam na may iba pang hidden benefits para sa seniors. Una, kung kayo ay 70 taong gulang o mas matanda, may dagdag na 500 piso birthday cash gift kayong makukuha every year mula sa inyong local government. Depende sa ordinansa ng inyong city o municipality. Pangalawa, kung kayo naman ay umabot na ng 100 taong gulang, may Centenarian Act na nagbibigay ng 100,000 piso cash gift mula sa national government. Ito ay one-time benefit pero malaking tulong yan sa pamilya. Pangatlo, may free PhilHealth coverage para sa lahat ng seniors at ang ibig sabihin, libre ang hospitalization at mga gamot sa government hospitals. Ang problema lang, hindi lahat ng seniors ay alam kung paano mag-avail ng PhilHealth benefits kaya marami ang nag-iipon pa rin ng pera para sa hospital bills. Ang tip ko sa inyo, kumuha kayo ng PhilHealth MDR o Member Data Record sa PhilHealth office ninyo at i-update ninyo ang inyong information para siguradong active kayo kapag kailangan ninyo na. Pang-apat, may free annual medical check-up at free vaccination para sa seniors sa lahat ng barangay health centers. Ang vaccines na yan ay kasama ang flu vaccine at pneumonia vaccine na importante lalo na ngayong panahon na maraming sakit na kumakalat. Hindi ito widely advertised kaya maraming seniors ang hindi nag-a-avail pero libre yan at karapatan ninyo. May mga tips din ako para sa inyo kung paano ninyo ma-maximize ang inyong pension at benefits. Una, kung kayo ay married at pareho kayong senior citizens, mag-apply pareho sa lahat ng programs na qualified kayo. Halimbawa, kung indigent kayo pareho, pwede kayong pareho mag-apply sa SOCPEN at makakakuha kayo ng 2,000 piso combined per month. Pangalawa, gamitin ang inyong senior citizen discount sa lahat ng gastos ninyo. Ang 20% discount sa groceries, medicines, at utilities ay malaking savings yan monthly. Kung ang monthly grocery ninyo ay 5,000 piso, ang discount ninyo ay 1,000 piso, at yan ay parang additional pension na rin. Pangatlo, kung may anak o kamag-anak kayong tumutulong sa inyo financially, paalalahanan sila na may tax deduction sila para sa additional dependent na senior citizen. Ang ibig sabihin, mas mababa ang tax nila at pwede nilang i-add ang savings na yan sa tulong nila sa inyo. Pang-apat, mag-join kayo sa inyong local Senior Citizens Association. Madalas may mga programs at livelihood trainings ang OSCA para sa seniors at may mga raffle draws pa na may prizes. Minsan may libreng feeding program din, kaya hindi lang social support ang makukuha ninyo, pati financial at emotional support. Tungkol naman sa kung paano kunin ang inyong pensyon at benefits, ito ang mga detalye. Para sa SOCPEN ng DSWD, ang application ay ginagawa sa OSCA Office o DSWD Field Office. Magdala kayo ng Senior Citizen ID o Valid ID, barangay certification na kayo ay indigent at affidavit na wala kayong pension. Ang social worker ay mag-conduct ng interview at home visit at pagkatapos ng ilang linggo hanggang 1 buwan, tatawagan kayo kung approved.
Ang payout ay ginagagawa sa designated payout centers at kailangan ninyong pumunta doon personally o pwede kayong magpadala ng authorized representative na may authorization letter, valid ID ninyo, at valid ID ng representative. Ang schedule ng payout ay ina-announce sa barangay o sa OSCA office kaya bantayan ninyo ang announcements. Para sa SSS pension naman, kung qualified kayo, mag-file ng retirement claim sa SSS office at least 3 months before ng inyong retirement date. Ang requirements ay SSS ID, birth certificate, valid ID, at accomplished SSS forms. Ang processing time ay mga 2 hanggang 3 buwan at ang payout ay pwedeng direct deposit sa bank account o cash card. Para sa GSIS pension, pareho lang ang process, mag-file kayo ng retirement claim sa GSIS office at ang requirements ay GSIS ID, birth certificate, service record at clearance from your last employer. Ang payout din ay buwanan sa pamamagitan ng bank deposit o UMID ATM card. Marami ring nangangamba na baka may clawbacks o pagbabawas sa pensyon, lalo na kung may ibang income kayo. Ang totoo, kung kayo ay may SSS o GSIS pension, hindi babawasan yan kahit may iba kayong income from investments o business. Ang pension na yan ay earned benefit ninyo, hindi ayuda, kaya walang clawback. Pero para sa SOCPEN ng DSWD, iba ang rules. Kung mag-start kayong makatanggap ng ibang pension o regular income, dapat ninyong i-report yan sa DSWD. At pwede kayong madelist sa program kasi nga para lang ito sa indigent seniors. Ang problema, maraming seniors ang hindi nagre-report at pagka nahuli kayo ng audit, pwede kayong habulin ng refund ng mga natatanggap na ninyo. Kaya ang advice ko, maging honest kayo sa inyong reporting para walang problema. Tungkol naman sa tax implications, ang pension ninyo from SSS, GSIS, o SOCPEN ay tax-exempt. Hindi kayo magbabayad ng income tax sa pension ninyo. Pero kung may iba kayong income like rental or business, yan ang taxable. Pero may exemptions pa rin kayo dahil senior citizen kayo. Ang minimum wage income ninyo ay exempt din sa tax. Kaya importante na i-coordinate ninyo sa Bureau of Internal Revenue kung may iba kayong income para alam ninyo ang tamang tax ninyo. Ngayon, may mga tips din ako para sa inyo kung paano mabilis at walang hassle ang transactions ninyo sa SSS, GSIS o DSWD offices. Una, pumunta kayo ng maaga, mga 7 a.m. to 8 a.m. para hindi mahaba ang pila. Pangalawa, magdala ng complete requirements para hindi kayo pauwi-uwihin. Pangatlo, kung may online portal ang SSS o GSIS, gamitin ninyo yan para sa inquiry ng status ng inyong pension o para mag-update ng information. Ang SSS ay may online portal na my.sss.gov.ph at ang GSIS ay may eGSIS member portal. Pang-apat, kung mahina na ang inyong katawan at hindi kayo makapunta sa office, pwede kayong magpadala ng authorized representative. Ang kailangan lang ay notarized authorization letter, photocopy ng inyong valid ID, at valid ID ng representative. Panglima, kung may reklamo kayo o delayed ang inyong pension, huwag kayong mahiyang mag-follow up. May hotline ang SSS at GSIS at may email din kayo pwedeng mag-send ng inquiry. Ang DSWD naman ay may SOCPing grievances at dswd.gov.ph na email for complaints tungkol sa SOCPEN. Para sa mga seniors na nakatira sa probinsya o remote areas, maraming nahihirapan pumunta sa city para mag-apply o kumuha ng pensyon. Ang solusyon dito ay mag-coordinate kayo sa inyong barangay officials. Madalas, may mobile services ang DSWD o OSCA na pumupunta sa mga barangay para mag-accept ng applications. Meron din ng door-to-door payout para sa mga bedridden seniors o sa mga hindi makalakad. Ang kailangan lang, i-coordinate ng inyong barangay sa DSWD o OSCA at isasama kayo sa listahan.
Ang door-to-door payout ay safe naman kasi may official na DSWD personnel na magdadala ng pera at may logbook na pipirmahan ninyo, pero mag-ingat pa rin kayo sa mga scammers na nagpapanggap na DSWD personnel. Ang tunay na DSWD personnel ay may ID at authorization letter from the DSWD Regional Office. Kung may duda kayo, tawagan ninyo muna ang DSWD hotline bago kayo magbigay ng kahit ano. Marami ring tanong kung pwede bang makombine ang iba't ibang benefits. Halimbawa, kung may SSS pension kayo, pwede pa rin ba kayong makakuha ng senior citizen discount? Ang sagot ay oo. Ang senior citizen discount ay separate sa pension ninyo, kaya kahit may SSS o GSIS pension kayo, entitled pa rin kayo sa 20% discount. Ang hindi ninyo pwedeng makombine ay ang SOCPEN ng DSWD at SSS o GSIS pension kasi nga ang SOCPEN ay para lang sa mga walang ibang pensyon. Pero kung may SSS o GSIS pension kayo, mas mataas naman ang halaga niyan compared sa SOCPEN kaya okay lang. Ang importante, i-maximize ninyo lahat ng benefits na entitled kayo. May senior citizen PWD discount din kung kayo ay person with disability at yan ay 20% din pero hindi pwedeng makombine ang dalawang discount. Ang pwede lang ay isang discount per transaction pero pwede ninyong piliin kung alin ang mas mataas. Sa pagtatapos, mga lolo at lola, huwag kayong maniwala sa mga fake news na kumakalat sa social media tungkol sa 12,000 piso universal pension. Walang ganyang batas na naipasa at walang distribusyon na maganap. Ang totoo, ang current na available na pension para sa indigent seniors ay 1,000 piso per month lang from DSWD SOCPEN at ang SSS o GSIS pension ay depende sa inyong contributions. Ang House Bill 10,423 ay pending pa rin sa Senado at kahit maipasa man yan, ang halaga ay 500 hanggang 1,000 piso lang per month, hindi 12,000 piso. Kaya huwag kayong umasa sa wala at instead, mag-focus kayo sa mga tunay na benefits na available na. Kumuha kayo ng Senior Citizen ID kung wala pa kayo, mag-apply sa SOCPEN kung qualified kayo, at i-maximize ang inyong 20% discount sa lahat ng gastos. Maraming tulong ang gobyerno para sa inyo, pero kailangan ninyong kumilos at mag-apply. Hindi yan automatic, kaya magtanong kayo sa inyong OSCE office o DSWD office kung ano ang available para sa inyo. Huwag kayong mahihiyang magtanong dahil karapatan ninyo yan at nandyan ang mga government offices para tulungan kayo. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo at sana mas malinaw na ngayon ang inyong alam tungkol sa senior citizen benefits. Kung may tanong pa kayo, ilagay sa comments at sasagutin ko yan. Mag-ingat po kayo at Diyos ay laging magpapala sa inyo. Hanggang sa muli, mga lolo at lola.